Nasa harapan natin ay isang binatang napapaligiran ng kayeg ng mga insekto. Umuulat na ang pinuno ng mga insekto ay tagapagtaboy ng kapahamakan, sinisipsip ang lahat ng may buhay at inilalagay ang kanyang sarili sa itaas ng lahat. Sisisipsipin niya ang buong mundo. Isang lilang portal ang nakikita sa itaas ng lungsod. Umuulat na 300 taon na ang nakalipas ay dumating ang kalooban ng kalangitan. Walang bilang na mga lihim na kaharian ang bumaba sa lupa at nagbukas ang mga dungeon. Nakikita natin ang mga kakilakilabot na halimaw. Umuulat na nooy dumating ang maralong makapangyarihang halimaw na halos winasak ang sangkatauhan. Nasa harapan natin ang ilang mga bayani. Umuulat na nang ang daigdig ay dumanas ng mga unang pagyanig, ang mga nagising ay lumitaw. Nakatayo ang mga bayani sa ilalim ng mga gusaling gulapay. Umuulat na ang mga taong ito ay nagtataglay ng napakalaking lakas kaya nakapagtaboy at nailigtas ang halos wasak na mundo. Upang labanan ang mga halimaw, hinanap ang mga yaman at mga daanan patungo sa mga lihim na kaharian. Bawat estado ay inialay ang lahat ng pagsisikap sa paghahanda ng mga nagising, na maaaring sinumang tao na sumapit sa 18 taong gulang. Nagpila ang mga estudyante sa harap ng asul na kristal. Tinatawag sila ng tagapagpasinaya ayon sa pangalan, ini-inform kung gaano matagumpay ang paggising, at nangkat ang mga estudyante sa mga klase. Umuulat na mayroon sa kabuuan na 3 klase ng paggising, combat, support, at life support, bagamat ang combat class ang pinakamapakinabang, at kung kaya't ito ang pinapangarap na pangarap ng sinumang estudyante, ngunit ang life support class, na hindi kayan lumaban, ay itinuturing na pinakamahina at hinahamak ng marami. Nakikita natin ang 2 estudyante. Ang isa ay masaya dahil naging isang swordsman siya. Ang pangalawa ay umiiyak at nagtatanong kung bakit siya napunta sa life support class. Itinuturo ng isang estudyante ang isang excellent student na nagngangalang Jiang Chen at tinawag ang lahat na tingnan siya. Ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay hindi maintindihan ang nangyayari. Inaakala niya na ang maalamat na anomaly ng pagpapalit ng klase ay nasa harapan niya. Umuulat na nagkakaiba rin ang mga level ng paggising. Nahahati ang mga ito sa 4 na uri, normal, rare, hidden, at divine. Ang huli ay natural na pinakabihira sa lahat. Tumingin sa pagkagulat ang mga estudyante sa lalaking nakatayo sa harap ng asul na kristal. Nagtanong ang isa sa kanila kung anong level ng paggising ang mayroon ang binata. Iminungkahi ng isang tao na ito ay divine. Agad na may humangal na walang nagpakita ng banal na talento sa loob ng ilang mga siglo at ito ay imposible. Isang napakalaking puno ang nakikita sa itaas ng lungsod. Pinaniniwalaan na kapag ang banal na talento ay lumitaw, isang panaginip ng langit at lupa ay bababa. Nasa harapan natin ay isang binata na may maitim na buhok. Sinabi niya na tila nagawa niyang matagumpay na palitan ng klase. 2 lalaki ang lumapit sa binata mula sa likuran. Tinawag siya ng isang nakasalamin na lalaki na isang mabuting tao at ang pinakamahusay na estudyante sa paaralan. Sinabi niyang alam niya na magkakaroon siya ng combat class ngunit hindi niya inakala na ang level ay magiging divine. Ipinag-utos ng lalaki na agad na kumpirmahin na hindi siya nagkamali sa klase. Sinabihan ng binata si Director Wang na ang kanyang klase ay hindi combat. Tumingin sa binata ang lalaki nang may pagkamangha at nagtanong kung talagang mayroon siyang support class. Mga daloy ng berdeng enerhiya ang nakikita sa itaas ng mga kamay ng binata. Sinabi niya na nagising na siya sa life support class at naging isang God-level astral cultivation master. At ngayon sa kanyang talento, maaari niyang papasan ang paglago ng mga halaman at maliliit na nilalang. Muling nagtanong si Wang nang may pagkamangha. Mainip na sinabi niya na ito ay kakilakilabot dahil ang life support class ay hindi maaaring lumaban at kung kaya't ang God level ay walang silbi. Ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay nagtanong sa alagad na si Jiang Chen na huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya na kahit papaano ang kanyang klase ay ganap na ligtas at ang mga astral cultivation master ay pinahahalagahan sa larangan ng pananaliksik lalo na sa God level. Sinabi niya na ang ipinangakong pag-aaral sa ibang bansa ay nakansela. Gayunpaman, ang guro ay maaaring magpayo sa direksyon ng pananaliksik kung kinakailangan. Mahinahong sinabi ni Jiang Chen na iisipin niya ang bagay na ito. Tumaalis siya, na nagsasabing kung ang mga kausap ay walang tanong para sa kanya, siya ay aalis dahil may mga bagay siyang dapat gawin.
Ang mga estudyante ay nagsisibulungan ng masama. Sinabi ng isa na si Jiang Chen ay napakamakapangyarihan at lahat ay akala ay may laban siyang talento, ngunit sa uli, ang lalaki ay nakatanggap lamang ng life support class. Sinabi ng pangalawang estudyante na ang buhay ay napaka hindi inaasahan. Lahat ay sigurado na ang excellent student ay madyay gising sa fighting class, ngunit sa huli, ang lahat ng kanyang mataas na marka ay nasayang. Si Jiang Chen, na dumaraan sa kanyang mga kaklase, ay naririnig silang pinag-uusapan siya. Sinabi ng isang estudyante na napakasarap panoorin ito. Ang lalaki ang hari ng akademya mula pa sa simula ng kanyang pag-aaral at magiging kawili-wiling makita kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon. Pangalawa ay nagsabi na ang binata ay nag-aral ng mabuti araw-araw at nakatanggap lamang ng life support class. May nagsabi mula sa likuran na ang beauty lean na pangalawa sa akademikong pagganap ay nagising sa isang hidden level na fighting class. Ngumingiti ang bayani at tumingin sa ibaba at sinabi na tinawag siya ng mga estudyante na kuya, ngunit sa sandaling siya ay nagising sa life support class ang kanilang pagtrato sa kanya ay agad na nagbago. Iniisip ng lalaki na tanging lakas ang mahalaga sa mundong ito. May system window na lumulutang sa itaas ng kamay ng bata na naglalaman ng pagbati sa matagumpay na paggising ng talento at impormasyon tungkol sa pag-activate ng insect system. Hindi maintindihan ni Jiang Chen kung ano ang mali sa life support class. Ang mga mata ng bata ay kumikislap. Iniisip niya na ang klase na natanggap niya ay perpekto para sa kanyang sistema. Ang mukha ng bayani ay nahati sa dalawang bahagi. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Jiang Chen. At pagkatapos ng kamatayan, siya ay ipinanganak na muli sa mundo ng mga nagising. Isang maliit na batang lalaki ang nakatayo sa pagitan ng mga adultong mandirigma. Iniisip ng bayani na pagkatapos ng pagtatapos ng panahon ng kadiliman, mayroong mga dungeon at halimaw sa lahat ng dako. At mula sa sandaling iyon, ang lakas ay naging pangunahing kahalagahan. Malungkot na tumingin sa ibaba si Jiang Chen. Naalala ni Jiang Chen na siya ay ipinanganak na muli bilang isang ulila. Isang bahagyang mas matandang bayani ay nagtatrabaho sa isang punching bag. Naaalala ng bayani na upang makapagpatatag sa mundong ito, sinubukan niya ang kanyang makakaya hanggang sa siya ay tumuntong ng 18. Ang binata ay nag-aaral sa silid-aklatan. Iniisip ni Jiang Chen na maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili. Tumingin ang lalaki sa system window nang may pagkamangha. Umuulat na isang buwan na ang nakalipas, biglang nagising ang sistemang ito. Nilingon ng lalaki ang kanyang baba. Sinabi niya na ang mga insekto na minsan ay nagdulot ng malaking pinsala sa sangkatauhan ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga nilalang. Isang napakalaking halimaw ang nakikita sa itaas ng nakaluhod na night. Narinig ng bayani na sa huling kalamidad, 9 na hari sa 12 ay isinakripisyo ang kanilang mga sarili na sinusubukang pamahalaan ang mga insekto at ISIL ang mga ito. Ang lalaki ay pumilas ng kanyang kamao. Naiintindihan niya na sa kanyang katotohanan tanging lakas lamang ang mahalaga. Kung ibibigay ito ng mga insekto, gagamitin niya ang pagkakataong ito. Si Jiang Chen, na ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay ating nakikita, ay pumayag na i-activate ang sistema. Ang binata ay nakatayo sa gitna ng isang malaking whirlwind. Iniingatan ang kanyang kamay sa noo, tinitigan niya ng mabuti ang isang bagay at napagtanto na nasa harapan niya ang dagat ng kanyang kaalaman. Isang higanting maltong puno ang tumaas sa harap ng binata. Nagtanong siya kung ito ba ay talagang kanyang talento. Pagkatapos noon sinabi niya na hindi niya naisip na ito ay magiging isang puno. Nilingon ni Jiang Chen ang kanyang baba at sinabi na ito ay isang mahusay na sistema na nasuri na angkon. Yang talento. At bagaman ang mga kasanayang kanyang nakuha ay walang mga kakayahan sa labanan, tila magagamit ang mga ito para sa sistema ng insekto. Iniulat ng system na kumpleto na ang system diagnostics at nagtanong kung dapat niya bang simulan ang pagsasamo ng Insect Queen. Ipinag-utos ni Jiang Chen ang pagsasamo ng Reyna. Isang tunay na pader ng lilang enerhiya ang lumitaw sa harap ng lalaki. Ini-inform siya ng system ng pagsasamo ng Insect Queen. Tumingin sa pagkagulat ang bayani at nagtaka sa lakas ng aura na kanyang nakita. Iniulat ng system na matagumpay na nakumpleto ang pagsasamo at ang lalaki ay sumamo ng isang calamity level na Insect Queen na tinatawag na 9 miasma wings. Ang higanteng halimaw ay nakataas sa ulo ni Jiang Chen.
Tinitigan ni Jiang Chen ang halimaw at sinusubukang maunawaan kung bakit ito napakalaki. Ang halimaw ay nagsabi ng mga hiwalay na salita na gayunman ay binigyan ng pag-unawa na ang halimaw ay nagmamahal sa kanyang may-ari at nais kumain. Ang isa pang mensahe ng system ay nagbibigay alam na ang kasalukuyang rate ng paglaki ay tumaas ng 10%. At ang bayani ay maaaring gumawa ng isang sakripisyo upang mapabuti ang target. Iniulat na ang unang pagpapabuti ay hindi nangangailangan ng isang sakripisyo. Tumangala ang lalaki at sinabi na kung ang sakripisyo ay hindi kailangang mapabuti ang halimaw. Isang pader ng berdeng enerhiya ang nakikita sa harap ni Jiang Chen. Naiintindihan ng binata na kailangang sipsipin ng reyna ang mga biktima upang umunlad at hindi magiging madaling pasyahin si Itinaas ni Dang Chen ang kanyang kamay at namangha sa kapangyarihang taglay ng halimaw. Nakakakita tayo ng dalawang mata. Nasa harapan natin ay isang batang babae na mula sa kanyang mga mata ay dumadaloy ang enerhiya. Ang bayani na nakapagpalibot ng kanyang kamao ay tumingin sa kanya. Lumilitaw ang isang system window na nagbibigay alam na ang 9 miasma wings ay nakumpleto na ang pagpapabuti at nakakuha ng mga bagong kakayahan, gratitude, poisonous mist, at unification. Tumingin si Dang Chen sa isang bagay ng may takot. Ang batang babae ay sumubsob sa kanyang leeg, tinawag siyang master, at sinabi na Ziaju ay nagbago. Tumingin si Jiang Chen sa kanya ng may pagkamangha, at sinabi na ang insect queen ay nakakuha ng hitsura ng isang tao. Inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa ulo ng maliit na babae. Iniulat ng system window na ang 9 miasma wings ay may mga kasanayan tulad ng poison veil, care, rage, unification, at engravings. Iniulat na kaagad pagkatapos ng pagsipsip, ang antas ay tumataas at ang mga supling ay nagpaparami. Ang batang babae na nakapagpalibot ng kanyang mga kamao ay nagsabi na si Ziaju ay nagnanais ng laman at dugo. Ngumingiti si Jiang Chen sa kakaibang bata at sinabi na ang pag-activate ng talento ng Master of Astral Cultivation ay maaaring mapabilis ang pagsipsip at paglago ng reyna at magagawa niyang papasan ang pagpapabuti nito. Maaari ring taasan ang antas ng kakayahan ng 20%. Sinabi ng lalaki na ang sistemang ito ay perpekto para sa kanyang espesyalidad at hindi niya kailangan ng anumang combat class. Mga ulap ng insekto ay umiikot sa binata. Iniisip niya na kung mabilis niyang wawasakin ang mga halimaw at sipsipin ang mga ito, sa lalong madaling panahon ay magkakaroon siya ng isang buong hukbo ng mga insekto. Tumangala si Jiang Chen at iniisip na ang paalala ng sistema ng mga insekto, hukay at pagkawasak ng mundo ay nagpapahiwatig na mas mahusay na huwag ikalat ang lahat ng ito dahil kung may makakaalam nito, mabubuhay lamang siya. Nakatayo sa tabi ni Jiang Chen at Ziaju. Iniisip ng lalaki na gagamitin niya ang posisyon ng life support class at ang poisonous curtain upang lihim na sipsipin ang mga halimaw at taasan ang kanyang lakas. Naiintindihan niya, gayunpaman, na ang buhay sa mga anino ay hindi para sa kanya, at siya ay magtatayo ng sapat na kapangyarihan upang hindi matakot na ipakita ito sa mga tao. Isang whirlwind ang umiikot sa ilalim ng mga paa ng bayani. Kasama ni Ziaju, tinitigan niya ito. Tumingin ang batang babae sa lalaki. Lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Ang mga mata ng batang babae ay naglalabas ng isang nakakatakot na glow. Sinabi ni Zia na may banta sa labas. Nakikita natin ang mga nagulat na mata ng binata. Isang maitim ang buhok na lalaki ang nakatayo sa harap niya. Tiningnan niya si Jiang Chen, tinawag siyang alagad. Sinabi na ang buong lungsod ay nakakita ng isang panaginip at nagtanong kung ang bayani ay nagising sa kanya. Tumingin ang lalaki sa lalaki at iniisip na ang lakas ng lalaking ito ay hindi mas mababa sa lakas ng isang dakilang maestro. Sinubukan ni Jiang Chen na maunawaan kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Si Jiang Chen at ang kanyang kausap ay napapaligiran ng mga estudyante. Sinabi ng isang estudyante na nasa harapan niya ay isang makapangyarihang lalaki na ang lakas ay maaaring maramdaman mula sa isang distansya. May naririnig na tanong tungkol sa kanyang antas. Iminungkahi ng isang tao na ang lalaki ay narito dahil kay Jiang Chen. Ang mga mata ng kausap ng mga bayani ay nagniningas ng dilaw na apoy. Iniisip ni Jiang Chen na sa sandaling siya ay lumitaw ay agad na na-activate ang pagsugpo at ito ay napakakaiba tila sa lalaki na sinusuri siya ng lalaki. Tumingin ang bayani sa kausap ng may pag-aalala. Itinuro ni Ziaju ang kanyang dila at tumawag sa may-ari.
Ang mga mata ng batang babae ay naglalabas ng masamang enerhiya. Sinabi niya na ang lalaking ito ay isang banta sa bayani ngunit mukhang napakakaakit-akit lalo na't siya ay gutom. Tumingin si Jiang Chen sa kanyang kausap nang may takot at naiintindihan na ang mga bagay ay masama. Mga lilang stream ang tumaas sa itaas ni na Jiang Chen at ng lalaking nakatayo sa harap niya. Naiintindihan ng bayani na naramdaman ni Zieju ang banta at Cecilike. Ang mga estudyante ay takip ang kanilang mga kamay sa takot. Ang ilan sa kanila ay namangha kung gaano kalungkot ang aura sa harap niya. Ang mga mata ng lalaki ay naglalabas ng lilang enerhiya. Napagtanto niya na ang antas ng pagsipsip ay napakababa. At malamang na ito ang dahilan kung bakit ang Zouju ay kumikilos ng agresibo. Naiintindihan ng lalaki na dapat siyang maghanap ng ilang mga halimaw sa lalong madaling panahon at pakainin ang mga ito sa sanggol. Tiningnan ng lalaki ang lalaki ng mahinahon. Iniisip niya na ito ang layunin. Sa kanyang hitsura, nais ng lalaking ito na subukan ang lakas ng bayani, ngunit aksidenteng nagalit ang reyna. Natutuwa si Jiang Chen na sa kabutihang palad, maaari niyang sugpuin ang reyna. Ang lalaking nakatayo sa tapat ng bida ay pinuri siya dahil bagong gising lang ang binata at agad na nakayanan ang pagsubok at nakapagbigay ng karampakang pagtutol. Sinabi niya na karapat-dapat na natanggap ng kabataan ang divine level at may magandang kinabukasan siya. Nagtaka ang mga estudyante na ang kanilang nakita palang aura ay kay Jiang Chen. Tiningnan ng bida ang kausap ng may pangamba at sinabing pinupuri siya nito ng sobra. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng lalaki. Iniisip ng binata sa kanyang sarili na mukhang hindi naman niya ito ibinigay. Iginawad ng lalaki ang kanyang kamay at nagpakilalang si Jigang, ang commander ng Night Guards. Sinabi niya na hindi siya mag-aatubili at inanyayahan ang binata sa kanyang koponan dahil hinahangaan niya ang lakas ng estody. Anting ito. Tiningnan ng bida ang lalaki nang may pagtataka. Hindi siya makapaniwala na talagang galing ito sa Night Guards, na sa harap namin ang ilang malalako na anino. Iniisip ng bida na ang Night Guards ay isang organisasyong espesyalista sa pagharap sa mga halimaw. Kapag sumalakay ang mga halimaw sa ating mga bagong lihim na kaharian at lumitaw ang mga dungeon, sila ang nag-iimbestiga at sumisira. At dahil sila ang nakikipaglaban sa front lines, napakataas ng mortality rate sa kanilang mga unit, iilan lang ang nakakaiwas sa ganitong kapalaran, at siya mismo ay malamang na hindi isang pagbubukod, isang malaking halimaw na may ngiping nakatayo sa itaas ni Zieju. Iniisip ni Jiang Chen na kailangan ng reyna na sipsipin ang laman at dugo ng mga halimaw para maipan ang engravings level at magparami ng supling. Kailangan niya mismo ang kakayahang madalas na makatagpo ng maraming halimaw. Kapag umabot na sa maximum ang engravings level, magpapasimula ng magparami si Ziege at sino ang nakakaalam kung saan haantong ang lahat ng ito at ang wasteland ay isang mainam na lugar para sa pagpaparami. Iniisip ng bida na kung sasali siya sa Night Guard, ang pagsipsip at pagpaparami ng mga insekto ay hindi na magiging problema para sa kanya. Sa harap ni Jiang Chen, nakikita ang kamay na iniabot sa kanya ni Jiang. Iniisip ng binata na malamang na ang organisasyon ng Night Guard ay perpekto para sa kanya. Nakangiting tiningnan ni Jiang ang binata at sinabing malamang nakarinig ito ng ilang bulong tungkol sa Night Guards. Tinitiyak ng lalaki na lahat ng ito ay matagal nang nakalipas at pinanggakuan ang kabataan na kapag sumali siya sa organisasyon, makakatanggap siya ng komprehensibong pagsasanay, lalo na't may divine level siya. Ang mga estudyanteng nakatayo sa likod ng lalaki ay naniniwala na ang Night Guards ay may napakataas na mortality rate at hindi lahat ng tao ay sasali sa kanila at lalo na si Jiang Chen ay hindi ito gagawin. Nagkamayan ang mga magkausap, sinabi ng bida na wala nang dapat sabihin pa si Commander Jiang. Tiningnan niya ang lalaki at sinabing ang kanilang henerasyon ay obligadong buhayin muli ang dating karangalan ng Night Guards. Pumayag ang binata na sumali sa organisasyong ito. Muli at nagulat na tinanong ni Jiang. Iniisip ng bida na nakasalalay sa desisyong ito ang kapalaran ng kanyang mga insekto. Tiningnan ng lalaki ang kabataan ng may pagkamangha at tinanong kung seryoso siya. Ngumiti ang binata at sinabing seryoso siya, ngunit may ilan pa siyang dapat gawin ngayong araw. Umungol sa galit si Zieju at sinabi sa binata na gutom na siya. Pinaalam ni Jiang Chen at umalis kay Jiang at sinabing darating siya sa headquarters ng Night Guard sa itinakdang oras sa loob ng 3 araw. May mapag-isip na ekspresyon ang mukha ng lalaki.
Inakala niya na matagal niyang kukumbinsihin ang kabataan. Na-realize din niya na nakalimutan niyang itanong kung ano ang nakatagong talento ng binatang ito. Dalawang excited na lalaki ang lumitaw sa tabi ni Jiang. Nakilala ng Night Guard Commander ang ikawalo elder mula sa Martial Arts Institute at tinanong kung nagmamadali siya rito para makipag-agawan sa binata. Sinabi ni Jiang na mukhang nahuli na ang kanyang mga kakompetensya. Tinanong ng white-haired na matanda kung saan napunta ang binata mula sa life support class. Tiningnan ni Jiang ang matanda nang may pagtataka at tinanong kung ano pa ang life support na tinutukoy nito. Sinabi niya na ang isang binata sa ganitong class ay hindi dapat pumunta sa night guards dahil mamamatay lang siya doon. Hindi makapaniwala ni Jiang na ang kabataang ito ay talagang kabilang sa life support class. Isang portal ang nakita sa gitna ng city street. May nagtanong kung ang vision sa city center ay talagang gawa ng kanyang kausap, at sumagot ito ng oo. Tiningnan ng babaeng may purple na buhok ang lalaki at sinabi kay Uncle Wang na magsalita ng tahimik dahil kapag nadinig sila, maaari silang magkaroon ng problema. Sinabi niya na hindi niya sinasadya iyon. Ngumiti ang bida at sinabing walang dapat ikabahala. Tiningnan ng lalaki ang kabataan at sinabi na bagamat ang life support class ay hindi maaaring lumaban, ngunit sa narinig niya ang mga korporasyon para sa pagpapalaki ng astral plants Y nangangailangan ng mga ganitong talento, sinabi niya na kung buhay pa ang mga magulang ng kabataan, talagang ipagmamalaki nila siya. Nagpasalamat si Dang Chen sa kausap sa pagsuporta sa kanya sa loob ng maraming taon at nangakong hindi malilimutan ang kabutihang ito. Nakatayo ang mga nag-uusap sa isang pedestrian crossing. Sinabi ni Uncle Wang na hindi dapat isipin ni Jiang Chen ang mga ganitong bagay. Ayon sa kanya, napunta lang sa tamang oras ang binata. Dahil pupunta sila sa entry-level na Secret Kingdom para sa equipment, inanyayahan ng lalaki ang kabataan na sumama at samantalahing itaas ang kanyang level. Pumayag si Jiang Chen at nagpasalamat sa lalaki. Lumitaw ang notification tungkol sa successful formation ng team, nasa harap namin ang isang portal. Tiningnan itong mabuti ng bida. Iniulat na ito ang pasukan sa Secret Kingdom. Naiintindihan ni Jiang Chen, na nakatayo sa likod ni Wang, na ganito mismo ang itsura ng Secret Kingdom sa loob. Iniulat ng system na pumasok ang squad sa espasyong ito. Nakikita ang mga halimaw sa harap ng squad na may 4 na tao. Ini-inform ng system ang synchronization ng data ng Secret Kingdom. Iniulat na ito ay kabilang sa rank C at isang Temple of the Undead. Ang posibilidad na madrop ang equipment ay 100%. Ang experience ay ibinibigay pagkatapos makapasa. Kapag umalis sa kingdom bago matapos ang pagsubok, nawawala ang experience at equipment. Mukhang nag-aalala si Wang. Nakita niya ang Undead Warrior at hindi niya maintindihan kung bakit ang Secret Realm System ay naglabas ng dungeon sa ganitong level. Nalaman ng bida na pumasok sila sa isang medyo mahirap na realm, sinabi ng babaeng may purple na buhok na nakatayo sa likod ng lalaki na naiintindihan niya ang lahat at malamang dahil nasa God level si Jiang Chen. Pinag-alala ni Wang na life support class lang ang binata. Nakikita ang mukha ng pangalawang babae. Mukhang nais niyang magmungkahing umalis sa lugar na ito. Inilabas ni Wang ang isang malaking espada at sinabi na walang kabuluhan ang lahat ng ito at hindi araw-araw na makakita ka ng realm sa ganiton. G-level. Sinabi ng lalaki na hindi nila malalaman kung ano ito hanggat hindi nila susubukan at marahil ang swerte na kay Jiang Chen ay magdadala sa kanila ng mahusay na Lai Wu, Hunt Prey. Tiningnan ng mga kalansay ang kanilang mga kaaway nang may pagkauhaw sa dugo. Tumalon si Wang sa hangin, itinaas ang kanyang espada para sumuntok. Sinabi niya na ang Undead Warriors ay mas mapanganib kaysa sa normal na C-rank na mga halimaw, kaya dapat manatili ang bida sa likuran habang inaatake ng iba ang sentro ng dungeon. Sumuntok si Wang at tinamaan ang kaaway. Huminga siya kay Z at inutusan itong i-enhance ang kanyang talent. Ang babae, na naghawak ng kanyang mga kamay sa harap, ay sumigaw na gagawin niya ito ngayon mismo. Dumaloy ang white light mula sa mga mata ni Wang. Sumuntok siya at pinuputol ang isa sa mga Undead Warriors, tiningnan ni Jiang Chen, na nakatayo sa likod, ang kanyang tiyuhin na nakikipaglaban sa mga halimaw. Iniisip ng binata na ang mga labanang ito ay para sa pera. Kaya, hindi nakakagulat na ang mga mandirigma na bumaba kasama niya ay takip ng mga peklat mula ulo hanggang paa.
Narinig ng binata na napilitan si Sai na maging invader para pagalingin ang mga mata ng kanyang nakababatang kapatid habang hahanap siya ng paraan para matulungan din ang bida. Sinabi ni Jiang Chen, na sa tabi niya ay lumitaw ang isang purple na ulap, na kailangan niyang maging mas malakas sa lalong madaling panahon at magsimulang kumita para pasalamatan silang lahat. Lumitaw si Ziejo sa likod ng bida. Sinabi niya na maraming halimaw at pagkain dito at nais niyang sipsipin ang mga ito. Naiintindihan ni Jiang Chen na naramdaman na ng Insect Queen ang Lai Wu, Hunt, Prey, at nangangahulugan ito na oras na para subukan ang kanyang mga kakayahan. Lumitaw ang mga purple na stream sa itaas ng kamay ng binata. Iniulat na ang Poison Veil Corrosion ng first level skill ay ginagamit. Sinabi ng kabataan kay Zojo na maaari na siyang magpatuloy at lahat ng nakikita niya sa harap ay kanya. Mabilis na sumugod pasulong si Ziejo, na hindi nakakalimutang pasalamatan ang kanyang master. Umakyat ang purple na stream sa itaas ng kalansay. Sa isang saglit, wala nang natira dito, iniisip ng bida na ang mga bangkay ng mga halimaw ay naagnas sa sandaling nakipag-ugnay sila sa enerhiyang ito. Nagtaka ang binata sa lakas ng Poison Veil na ginagamit ng kanyang ward. Isang system window ng isang character na nagngangalang Jiang Chen kasama ang lahat ng stats ang lumitaw sa harap ng bida. Iniisip ng binata na ang mga halimaw na kanilang kinakalaban ay masyadong mababa ang level, kaya't medyo mabagal ang pagtaas ng engravings value. Nalaman ng binata na kailangan pang sipsipin ni Zieju ang mas maraming halimaw. Nakikita ang mga purple spot sa tabi ng bida. Iniisip ni Jung Chen na ang tatlong miyembro ng squad na sumama sa kanya pababa ay matagal nang nagtutulungan at naabot nila ang mga kalaliman ng dungeon sa maikling panahon. Nalaman ng kabataan na ang poisonous fog ay kumikilos sa isang lugar at dahil hindi pa niya kayang kontrolin ito ng buo, maaari siyang masaktan kung mapapasok niya ang zone of action. Nagpasya ang binata na dapat siyang manatiling medyo behind at harapin ang mga bangkay ng mga halimaw. Tumangala si Jiang Chen nang medyo nagulat. Sinabi ni Zia na may nararamdaman siya. Nakikita ang figure ng isang halimaw sa maikling distansya mula sa bida. Sinabi ng Insect Queen na nakakita siya ng sariwang laman. Nakikita natin ang kaaway na tinutukoy ng babae. Iniulat na ito ay isang level 10 na Shadow Lurker. Iniulat ng system window na ang halimaw na ito ay may lakas na 20, agility 15, depensa 10, at enerhiya 5. Tiningnan ng kabataan ang halimaw ng may pag-iisip. Naiintindihan niya na ang mga Shadow Lurker ay espesyalista sa pangangaso ng mga mahihina na naiiwan. Iniisip ni Jiang Chen na na-highlight ng system ang halimaw sa pula dahil ang level ng kaaway na ito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa kanya. Ng sarili. Ipinapalagay ng bida na pagkatapos ay activate ang passive skill na Unification, ang lahat ng mga halimaw na ito ay mas mababa sa kanya. Muli naming nakita ang information card ng bida, nilayo ng binata na subukan ang kanyang mga kakayahan sa mga halimaw na ito. Inilabas ni Jiang Chen ang kanyang kamay. Inutusan niya si Xiaoji na mag-transform sa 9 miasma wings at sundan siya. Sinabi ng babae na naiintindihan niya ang kanyang master. Mabilis na sumugod pasulong ang bida at hinawakan ang mga Shadow Lurker gamit ang kanyang mga kamay. Tiningnan ng mga halimaw ang kanilang mga balikat na hinawakan ng kabataan. Nakikita ang isang purple na ulap sa itaas ng kamay ng binata. Ipinikit niya ang kanyang kamao. Mukhang ang mga kalansay ay natutunaw sa hangin. Maraming system notification ang lumitaw tungkol sa 50 engravings points. Iniisip ni Jiang Chen kasama si Xiaoju na nakikita sa kanyang balikat na ang mga halimaw na ito ay hindi nakarapat-dapat na kalaban para sa kanya at ang engravings level ay lumalaki ng mas mabilis. Sinabi ng maliit na babae sa may-ari na nakakita na naman siya ng pagkain. Papalapit na sa binata ang mga bagong halimaw. Tiningnan ng bida ang mga ito ng kalmado at iniisip na maraming halimaw sa dungeon na ito. Nag-aalala ang binata kinawang at sa kanyang mga kasamahan. Naiintindihan niya na dapat niyang harapin ang mga kalaban ng napakabilis. Tinanong ng bida si Ziejo kung maaari niyang resolbahin ang sitwasyong ito. Nakikita ang Insect Queen sa itaas ng ulo ng batang lalaki. Sinabi niya na dapat iwan sa kanya ng kanyang master ang lahat ng loop na ito. Nakikita ang isang sulo sa haligi. Tinanong ng isa sa mga babae kung nasugatan si Uncle Wang. Napalibutan ang party ng hindi mabilang na mga halimaw.
Sinabi ng lalaki na wala iyon dahil combat class siya. Duguan ang mukha ni Wang. Nagmura siya at sinabi na habang lumalaban sila, mas maraming halimaw ang lumilitaw at hindi ito maaaring magpatuloy magpakailanman. Huminga ang lalaki sa mga babae at sumigaw kay Zai na hanapin si Zhong Chen at sabay nilang iwan ang dungeon na ito. Lumitaw ang isang higanteng kalansay sa itaas ng ulo ni Wang. Tiningnan ito ng lalaki at iniisip na ito ay napakasama. Nakikita natin ang isang kamay na naglalabas ng stream ng purple energy. Tiningnan ni Wang nang may pagkagulat ang kalansay na tila sisilike sa kanya na nawala sa hangin. Lumingon ang lalaki at narinig na may nagtatanong sa kanya kung ayos lang siya. Kalmadong lumapit sa kanya ang bida. Naguluhan si Wang at tinanong kung ang kabataan ba ay talagang isang life support class. May purple na ulap sa itaas ng kamay ng binata. Sinabi ni Jiang Chen na mayroon din siyang nakatagong talento na tinatawag na Poison Veil. Sinabi ng kabataan na malubhang nasugatan si Uncle Wang at hiniling na dalhin siya palayo ni Zai at Lai mula rito. Siya mismo ay takip ang retreat. Tiningnan ng mga miyembro ng squad ang kanilang kakampi ng may pagkamangha. Sinabi ni Wang na kahit na ang binata ay isang god level, ito ay masyadong mapanganib pa rin. Sumang-ayon si Z sa kanyang tiyuhin at iminungkahing sumama sila kay Jiang Chen. Tiningnan sila ng binata sa kanyang balikat at hiniling sa kanyang mga kakampi na huwag mag-alala, na tinitiyak na maaari niya. Nang hawakan ang lahat, lumapit ang bida sa isang malaking kumpol ng mga halimaw. Iniulat ng system na ang bilang ng mga tao ay umabot sa pamantayan para sa pagtawag ng boss, na sa harap namin sina Wang at Z. Labis na nagdududa ang lalaki na magagapi ng kanyang pamangkin. Sinabi ng babae na si Jiang Chen ay hindi tanga at hinimok ang kanyang tiyuhin na magtiwala sa binata. Itinapon ni Wang ang kanyang espada sa binata at sumigaw na tandaan niyang ibalik ito kapag tapos na siya. Nahuli ng bida ang armas at tiniyak sa kanyang tiyuhin na tiyak na makukuha niya ang kanyang armas. Inilagay ng bida ang armas na ito sa harap ng kanyang sarili at iniisip na dahil sa mga katangian nito, tataasan nito ang attack radius ng Poison Veil. Nakikita natin ang binti ng isang kabataan. Sumugod si Zhong Chen upang atakehin at tumama sa ilang kaaway ng sabay-sabay. Tiningnan ng binata ang mga halimaw at naalala na nanalo siya ng first place sa kendo sa akademya. Binigyang pansin ng kabataan ang kaaway sa itaas ng kanyang ulo. Lumitaw ang alarma sa mukha ng binata. Sumuntok ang kaaway at kailangang tumalon ang bida para iwasan ito. Ang mga mata ng kaaway ay kumikinang ng masama sa ilalim ng kanyang helmet. Ang kanyang espada ay humaginit sa tabi ng binata. Hinadlangan ni Jiang Chen ang suntok gamit ang kanyang espada. Nasira ang armas. Lumitaw ang isang kaaway mula sa kahit saan at aktibong iniwasiwas ang kanyang espada. Itinulak ng bida ang lupa. Hawak ni Jiang Chen ang isang piraso ng espada, na iniisip na nakilala niya ang dungeon boss at mas malakas ito kaysa sa inakala niya noong una. Nag-aalala ang kabataan na hindi mapoprotektahan ang ibinigay sa kanyang armas. Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanyang tiyuhin, ngayon nasa harap namin ang halimaw na kinakaharap ng kabataan. Iniulat na ito ay isang level 15 na undead monarch. Mukhang malabo ang ulo ng nilalang na ito. Inihahanda ng halimaw na suntukin ang bida na nakatayo sa ibaba nito. Huminga siya kay Zieju at tinawag siya. Inisnap ng babae ang kanyang mga daliri. Nakatayo na siya sa harap ni Zhong Chen at tinanong ang kanyang master kung maaari niyang tapusin ang kaaway. Sinabi niya na nagbibigay siya ng pahintulot na gawin ito. Ipinikit ni Zieju ang kanyang mga daliri. Nakatayo siya sa harap ng halimaw ng buong taas. Ang halimaw na mula sa mga mata ay dumadaloy ang red energy ay itinaas ang kanyang kamao para sumuntok. Nakikita natin ang kaliwang bahagi ng mukha ng reyna ng mga insekto. Inatake niya ang kaaway gamit ang ilang uri ng projectiles. Nasira ang protective armor sa halimaw. Nahulog ang kanyang braso. Pagkatapos nito, lumipad ang mga piraso ng helmet. Kumakalat ang purple glow sa paligid ni Zouju. Mukhang nasisiyahan ang bida. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ward ay madaling makayanan ang boss. Naiintindihan ng binata na ito ang katapusan ng dungeon. Nakakita siya ng asul na kristal sa harap niya. Hinulaan ng kabataan na ang bagay na ito ay nangongolekta ng mahika. Mga stream ng asul na enerhiya ay rumaragasa patungo sa kristal. Ito ay kumikinang ng maliwanag.
Isang mas nakakatakot na halimaw ang lumitaw sa itaas nina Jiang Chen at Ziaju. Iniulat na ito ay isang level 20 na undead despot. Iniisip ng bida na ang nakaraang boss ay na-incarnate sa isang bagong halimaw at naiintindihan na ang tunay na kaaway ay ang kristal. Tiningnan ng bida ang Insect Queen at inutusan siyang sirain ang energy crystal sa loob ng halimaw. Binuksan ng kaaway ang kanyang bibig ng malaki. Nakikita natin ang mga pulang mata ni Zieju. May something brown sa harap namin pati na rin mga white mark. Sinubukan ng halimaw na pindutin si Zieju gamit ang isang malaking club ngunit nasira lang ang sahig. Mariin na iniwasiwas ng Insect Queen ang kanyang mga braso. Dumadaloy ang enerhiya malapit sa halimaw. Ngumisi si Jiang Chen mula sa pagiging tense. Iniisip na ito ay simply amazing kung paano ang isang napakalaking nilalang na ito so deftly dodges Zio's attacks. May green glow sa ilalim ng mga paa ng binata. Iniisip ni Jiang Chen na maaari niyang gamitin ang mga halaman na narito. Nasa harap namin ang mga mata ng isang kabataan. Muli naming nakita ang something brown at white traces. Iniisip ni Jiang Chen na ang kaaway ay hindi lamang hindi kapani-pani walang mabilis kundi nagde-deliver din ng napakalakas na mga suntok. Nasa harap namin ang effect ng fast movement. Iniisip ng bida na ang halimaw ay parang nagmamadaling rhinoceros. Ngunit ito rin ang weakness nito. Hinahabol ng halimaw si Zieju. Nararamdaman ng binata na maraming ugat ng halaman ang nakatago sa ilalim ng lupa ng Secret Kingdom na ito. Tumangala ang bida sa kaaway. Nais niyang i-activate ang skill ng Master of Astral Cultivation kapag malapit na siya at ito ang magpapahinto sa kaaway. Ang mga mata ng bida ay kumikinang na berde. Naiintindihan niya na dapat siyang kumilos ngayon. Nakikita ang isang simbolo sa kanyang kamay. Iniulat na ginagamit ni Jiang Chen ang innate skill na Cultivation of All Things. May something glowing na sumiklab mula sa lupa. Greenish stream ay rumaragasa paitaas sa kaaway. Itinaas ang kanyang kamay, sumigaw ang bida kay Ziaju na kumilos. Ang babae na ang mga mata ay kumikinang ng menacingly ay nagpapahiwatig na naiintindihan niya ang order. Ang katawan ng halimaw sa itaas nito ay nakikita ang queen insect ay tila nagsisimulang gumuho. Iniisip ng bida na nagawa niya ito at kung tama niyang ginamit ang mga skill na mayroon siya, kung gayon sila ay very useful sa labanan. Nakatayo si Jiang Chen sa itaas ng natalong kaaway. Iniulat ng system na ang recovery time ng innate skill Cultivation of All Things ay 8 oras. Nakikita ng kabataan ang isang asul na kristal at naiintindihan na ngayon ay kailangan niyang basagin ang core. Kinuha niya ito sa kanyang kamay. Dinurog ni Jiang Chen ang kristal, na napagtanto na ito ang katapusan ng ekspedisyon. Isang loading window ang nakabitin sa hangin. Sinuri ng bida ang armas na na-drop sa kanya. Iniabot niya ang kanyang kamay sa ghostly image. Sinasabi na natanggap niya ang D-rank na quick dagger na may mga sumusunod na katangian. Atake plus 50, bilis plus 5%. Ang armas ay dinoble ang attribute ng swordsman class. Tiningnan ni Jiang Chen ang armas ng may kasiyahan. Iniisip niya na ang dagger na ito ay napakahusay at ibibigay niya ito kay Uncle Wang bilang bayad pinsala para sa sirang espada. Tumingin sa kaliwa ang bida. Iniisip niya na isang malaking bilang ng magandang kagamitan ang na-drop, ngunit karamihan dito ay para sa combat class. Nagtaka siya kung may para sa life support class. Pinulot ni Jiang Chen ang isang ghost hammer. Nagpasya siyang suriin ang mga attribute ng bawat item. Hawak ng binata ang shaft sa kanyang mga kamay. Nahulog ang armas sa sahig, sinira ang tile. Iniulat na ang bida ay may king summoning na may 100 na lakas at 100 na agility sa kanyang mga kamay. Ang armas ay mayroon ding attribute tulad ng 10% na pagkakataon na maging sanhi ng 5-fold critical hit. Nagulat si Jiang Chen sa bigat ng armas na ito. Ngumiti ang bida sa pagtingin sa ibaba. Nakaranas siya ng espesyal na pakiramdam. Lumitaw ang notification tungkol sa generation ng experience points. Naiintindihan ng kabataan na ang experience ay inisyo para sa Secret Kingdom na ito. Ang martilyo ay humiwalay sa sahig. Madaling hinawakan ni Jiang Chen ito sa itaas ng kanyang ulo. Iniulat na ang level ng bida ay tumaas sa ika-6 at ang unification ay nagpapataas ng lahat ng kasalukuyang attribute ng 20%. Iniisip ng binata na sa tulong ng passive skill care ng Insect Queen,
nagawa niyang tumalon sa level 6 ng sabay-sabay at sa gayon ang epekto ng unification ay mas kapan. Pansin. Napansin din ng kabataan na sa pagtaas ng level, tumataas din ang kanyang pisikal na kakayahan sa labanan. Hinayla ni Zieju ang bida sa kanyang manggas at tinawag siya. Itinuro ng babae ang isang bagay at tinanong kung maaari niya itong kainin bilang gantimpala. Tiningnan ni Jiang Chen ang maliit na babae nang may pag-aalala at sinabi na hindi niya ito magagawa dahil kailangan ni na Uncle Wang at ng iba pa ang armas para ipagpalit ng pera. Bukod, masama sa tiyan ang bakal. Itinuro ni Zieju ang malaking bangkay ng halimaw at tinanong kung maaari niya itong kainin. Tumangala si Jiang Chen at naisip na lubusan niyang nakalimutan ang mga labi ng boss. Naiintindihan niya na ang pagsipsip ay masyadong mahalaga at hindi dapat palampasin. Sinabi ng binata sa Insect Queen na maaari niyang sipsipin ang bangkay na ito. Tiningnan ng bida si Zia nang may pagkamangha, na nakatayo sa harap ng malalaking labi. Iniisip ni Jiang Chen na ito ay isang napakalaking boss. Kakailanganin ng maliit na babae ng oras upang isailalim ito sa corrosion treatment ng Poison Veil, at masyadong maraming oras ang aabutin. Ikinalat ni Zieju ang kanyang mga braso sa magkabilang panig at sinabi na siya ay magsisimula. Binuksan ng babae ang kanyang bibig ng malaki. Nag-transform siya sa 9 miasma wings. Tiningnan siya ni Jiang Chen nang may pagkamangha at napagtanto na ganito ang nangyayari sa pagsipsip. Ang malalaking panga ng 9 miasma wings ay maingay na kumagat, sinisipsip ang bangkay ng halimaw. Nalaman ng kabataan na ang mga ingay na ito ay masyadong malakas. Tinakpan ni Jiang Chen ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Iniisip niya na fortunately nasa secret realm sila. Ngunit kung nasa lungsod sila, tiyak na mapapansin sila kahit na subukan nilang magtago. Ipinapakita ng system ang mensahe tungkol sa pagtaas ng engravings value. Tiningnan ni Jiang Chen, nang hindi inaalis ang kanyang kamay sa kanyang mukha, ang nangyayari at iniisip na ang engravings value ay mabilis na lumalaki. Naiintindihan niya na ang dugo at laman ng boss ay naiiba sa iba pang mga labi. At ipinahihiwatig nito na kailangang kumain ang reyna ng mas maraming boss. Tiningnan ni Dang Chen ang pasukan sa hall. Narinig ng binata ang mga yabag at naisip na ang squad ng kanyang tiyuhin ay narinig ang ugong na it. At nagmamadaling papunta rito. Nakatayo si Jiang Chen sa harap ng 9 miasma wings at inutusan si Xiujo na agad na bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Sumang-ayon siyang gawin ito at isinumpa ng bida ang kanyang sarili. Napagtanto na napakalapit niya sa pagpuno ng engraving scale, nakikita natin ang isang haligi na sumusuporta sa vaulted roof. May nagulat na nagsabing talagang natapos ni Jiang Chen ang dungeon at nakatanggap ng maraming kagamitan. Inalok ng binata ang kanyang tiyuhin ng isa sa mga trepeo kapalit ng sirang espada. Tinalakay ng mga miyembro ng squad ang mga resulta ng ekspedisyon sa gitna ng hall. Idineklara ni Wang na talagang gusto niya ang bihirang dagger na natanggap niya. Sinabi niya na pinapatawad niya ang kanyang pamangkin sa hindi maibabalik na pinsala sa kanyang kagamitan. Masaya si Z sa natanggap na necklace, na nagsasabing ito ay isang kuryosidad na maaaring ibenta ng maraming pera. Tinanong ng babae kung paano nagawa ng binata na talunin ang boss ng mag-isa. Sinagot niya na tila ang kanyang lason ay gumagana ng maayos sa mga halimaw ng ganitong uri. Tumingin sa ibaba si Jiang Chen nang may pag-iisip. Iniisip niya na ang Secret Kingdom ay natapos ng perpekto. Bukod, hindi ito muling gagawin. Naiintindihan ng binata na ang pagsipsip ng isa pang boss ay sapat na para paramihin ang unang swarm. Ngunit para sa halimaw na ito, kailangan niyang pumunta sa wasteland. Ngumiti si Wang at tiningnan ang kanyang pamangkin at ipinahayag ang panghihinayang na ang napakalaking kapangyarihan ay nakatutok sa pananaliksik. Nabanggit ng lalaki na kahit wala ang unang level, ang binata ay may pambihirang kapangyarihan. Sinabi niyang sa pagtamo ng mga bagong level, lalo itong magiging malakas at tinanong kung ano ang susunod na gagawin ng binata. Tiningnan ni Dang Chen ang kanyang kamag-anak at sinabing naghahanda siyang sumali sa mga Night Guard. Di raw niya ito nasabi kay Wang dahil baka mag-alala ito. Muling nagtanong ang lalaki nang may pagkamangha. Ipinatong ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabing makikipagkita siya sa commander ng mga Night Guard sa loob ng 3 araw at nais niyang itaas ng kaunti ang kanyang level bago pumunta roon. Sinabi ng binata na para rito ay pupunta siya sa wasteland.
Sumigaw si Sai sa takot na mapanganib doon. Ipinunong ni Jiang Chen ang kanyang kamao at siniguro sa mga kasama na ayos lang ang lahat at batid niya ang sitwasyon. Sinabi ng binata na ang mga halimaw na makakaharap niya roon ang mas nanganganib kaysa sa kanya. Nasa harap namin ang mga guho ng mga skyscraper. Nakikita namin ang mga pintuan ng tren. Inanunsyo ang pagdating ng tren sa istasyon ng panlabas na lungsod.